Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitin yung tour guide, okay? Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo kako yung si Percy, kako magaling talaga. Pero talagang kako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasalubin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisilo. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan.
Muli po tayong tatalakay ng mga paksa na ating pag-uusapan ngayong gabi. At sa mga nanonood po, tayo'y sabayang napapanood sa live streaming natin sa FB. Sa mga nanonood po ay meron tayong chatroom sa gawing kanan ng ating live stream. Maaari kayo mag-type ng inyong mga reaksyon. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, sa mga nakikinig po sa impilang DWBL, maaari kayong tumawag at mag-text para po sa inyong mga reaksyon sa mga numerong 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Muling inulit ni Presidente Digongyo na siya po ay walang pakialam sa human rights. At inutusan ng mga pulis na pagbabarilin muna yung pong mga suspect. Ito po ay may kaugnayan sa kampanyang walang katapusan laban sa droga. Ang University of LaSalle, pinaiimbestigahan ngayon ito pong estudyante nila na 21 anyos na nagpost ng kabastusan at kababuyan laban po kay Vice President Leni Robredo. Sa Japan naman po, akalain ninyo itong maagang nag-resign sa kanyang pwesto dahil po sa karamdaman na si dating Prime Minister Shinzo Abe. Ito ho'y iniimbestigahan ngayon dahil po sa sinasabing paggasta ng kanyang opisina o ng kanyang sekretary sa kanyang opisina sa ilang okasyon o party. Di ho sinasabing may ninakaw ito violation ng election laws. Prime Minister yan, katumbas ho ng presidente yan. Ilan po yan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Simulan po natin dito sa sinabi ni Presidente Digongyo na I don't care about human rights. It's been made clear countless times. Ito ho naman parang replay na lang. Hindi ho ba ng paulit-ulit na sinasabi na wala namang kabuluhan na, mga kaibigan, sapagkat unang-una, yung ipinangakong panahon para tapusin ang droga dito sa Pilipinas, hindi po nagkatotoo. At ang masaklap, mga kaibigan, lalong lumala ang droga. Lalong lumala pati ang smuggling ng droga dito po sa Pilipinas. The President does not care about human rights. Despite claiming to abide by the 1987 Constitution. Alam nyo, hindi mo namang ang isang public official, kamukha ng presidente, hindi mo naman kailangang mangako na ikaw ay susunod
sa konstitusyon na nagluklok sa iyo sa pwesto. Kaya ka nasa pwesto ngayon, yan dahil sa 1987 Constitution at hindi sa charter change, mga kaibigan. So, dyan siya dapat managot sa 1987 Constitution. Ha? Bakit hindi na ho niya kailangang mangako katulad ng sinasabi niya sa mga nakaraan? Nakikilalanin, igagalang ang konstitusyon o saligang batas. Kasi po, dyan sila nanumpa Di ba? Ano ho yun hindi na kailangang elaborate pa yun. Nanumpa ka sa konstitusyon, ha? Sa madalit sabi, sumunod ka ron. Di ba? Sa kanyang talumpati sa Cavite, ngayong araw na ito, sa isang okasyon na ipinagdiwang daw itong destruction of 7 billion worth of narcotics. Yung mga nahuli na samsam na droga, shabu. Sinabi ni Presidente Digongyo na kanyang hinihimok ang mga officers of the law. Ito mga alagad ng batas. Alagad ng batas, mga kaibigan, na barilin muna. And worry about human rights later. Tsaka na lang kayo mabahala tungkol sa paglabag sa karapatang pantao. Yan ang sabi niya. All addicts, isipin mo all addicts have guns. Masama ito, mga kaibigan. Kasi may magdadala ng barel, posibilidad, hindi addict. Meron ding nagdadala niyan, di ba? Kasi pag addict, kriminal. May ginagawang krimen, yung mga addict na gumagawa ng krimen. Hindi lang barel, minsan patalim, ang dala niyan, di ba? Ang sabi niya, all addicts have guns. If there's even a hint of wrongdoing, pagka meron daw pahiwatig na may gagawing mali, any overact, even if you don't see a gun, just go ahead and shoot him. Yan. Kahit na anong kilos, kahit wala ka nakitang baril, basta barilin ninyo. Ayan, yan ang sabi. Parang manok. Mga kaibigan, ano po? You should go first. Kailangan mauna kayo. Ito sabi niya sa mga alagad ng batas. Because you might be shot. Shoot him first because he will really draw his gun on you and you will die. Yan. Mga kaibigan, ina-assume niya lahat ng adik merong baril. Di lalo na yung adik sa nakaw. Mas maraming baril yan, mga kaibigan. Pagka meron daw pahiwatig na gagawing mali, barilin na kagad. Unahan mo na, yun ang ibig sabihin. Kasi baka ikaw pa mabaril. Mga kaibigan, may mga ano na yan may mga bukod sa batas, may mga precedent setting na yan. Meron ng mga desisyon dyan ang hukuman. Pati siguro ang Korte Suprema, di ba? Tungkol sa definition kung kailan nanganganib ang isang otoridad, di ba? During operations, yan. Sa mga encounter, mga kaibigan, kailan sila nanganganib ang kanilang buhay. Pinaliwanag na yan sa mga desisyon, mga kaibigan. Ngayon, pagka nakita mo raw, parang narinig ko kanina, pagka nakita mong
hinawakan yung bewang, may baril na raw kaagad yun. Hindi ho ganun ang desisyon ng nalalaman natin, mga kaibigan. Ha? Hanggang hindi tinututok yung baril. Ha? Oh, kasi yung baril pwedeng bunutin para itapon, di ba? Para bitiwan ng tao. Pagkatapos, para sumuko yung tao. Ngayon, para sa kanya, basta humawak sa bewang, may holster daw. Paano kung may holster, walang baril? Katulad sa Japan, may mga pulis dun nagpapatrolya. May mga holster, pero walang baril po yun, mga kaibigan. Human rights, you are preoccupied with the lives of the criminals and drug pushers. As mayor and as president, I have to protect every man. Hindi, sabi mo lang yun. Pero hindi mo pinoprotektahan sa katotohanan yun lahat. Gusto mo lang ipakita na matatakot ang tao, takutin ng mga tao, at ipagpatuloy ninyo yung paglabag sa karapatang pantao. Alam niyo ang katumbas nitong sinasabi niya, suma total. In short, sa madaling salita, ito ho'y maliwanag na hindi siya naniniwala sa batas. Isipin ninyo yan. Mga kaibigan, yun ang katumbas Walang batas sa kanya Ang batas siya. Kasi interpretasyon niya sa batas, sabi niya pa, sayang lang daw ang pinag-aralan niya, pinractice niyang law, mga kaibigan. Kung hindi niya alam, hindi, interpretasyon mo yun. Hindi ba naisip na nung nagpa-practice ka ng law, sino kausap mo sa pagpa-practice mo ng law? Di ba, abogado rin? Naging piskal ka, sino kausap mo? Abogado na magkabilang panig. Pag umarap kayo sa hukuman, sino kausap nyo? Judge. Ano ba yung judge? Di ba, abogado rin yun? Pero, yung mga magkakalabang panig sa kaso, parehong abogado, pero nagtatalo. Mga kaibigan, di ba? At ang nagdidesisyon, yung abogado bilang hukom. Abogado rin yun, mga kaibigan. Hindi pwedeng, kung lahat ng tao rito may interpretasyon ng kamukha niya, wala nang batas talaga. Di ba? Hindi pwede interpretasyon mo lang yun. Presidente Digong nyo. Hindi totoo yung sinasabi mo. At ito, maliwanag na hindi ka kumikilala ng batas. Hindi ba? Nakakasawa na po, nakakaumay na ito. Mga kaibigan, paulit-ulit kasi ito na naman ang ipantatakip nila para mabaliwala na naman yung ibang mga napahiya sila, mga kahihiyang inaabot nila. Di ba? Katulad nung paninira kay Vice President Leni Robredo, nasupalpal sila. Sino sumupalpal kay Roque? Sa kanyang pagkaladkad, sa katarantaduang ginawa niya, kinakaladkad niya pati si Vice President Leni Robredo. Sino sumupalpal sa kanya? Ang WHO. Ano sabi ng WHO kay Roque? Hindi man sinabing ikaw Roque. Pero malinaw po ang sinabi ng WHO, kayong mga nasa gobyerno. Lahat ng bansa ito, ibig sabihin. Kasi United Nations yan Yan WHO. Ano sabi? Kayo ang unang dapat magpakita ng halimbawa ng pagsunod sa protocol. Di ba? Ang laking kahihiyan. Hindi na kailangang sumagot pa ulit ni Vice President Leni Robredo, mga kaibigan. Dahil maliwanag yung sinabi ng WHO. Di ba? Kayong mga nasa gobyerno ang dapat magsilbi munang halimbawa
sa pagsunod sa mga pinatutupad ninyo. Oh, mga kaibigan, may kaugnayan dito sa COVID-19. Oh, ang sabi niya, I say to the human rights, I don't give a shit with you. My order is still the same because I am angry. Saan ka angry? Ha? Mga kaibigan, bakit doon sa mga drug lord hindi siya angry? Friendly. Mga kaibigan. Oh, di ba? Yung mga drug lord ba nahuli rito? Ni isang drug lord, wala na dampot dito patayin pa. Oh, mga kaibigan. Kaya sabi nung asawa nung si mabilog ba yon? Tigilan mo na yan. Ha? Kumita na yan. Wala ka namang napatunayan. Oh. Tigilan mo na pakikialam sa pamilya namin. Sabi nung asawa ni Mabilog. At ang umpisahan mong pakialaman, yun sa'yo. Oh, yan po mga kaibigan. Dito maliwanag na hindi siya kumikilala ng batas. Yung human rights, batas yan. May batas yan sa buong mundo, sa mga bansa na kasapi ng United Nations. Yan po kasunduan yan agreement yan Katunayan, nung likhain itong constitution natin ngayon na umiiral, itong 1987 Constitution, napasama dyan yung pagtatatag ng Commission on Human Rights. Hindi ho ba? Mga kaibigan, yun ang dahilan. Yung para merong magbabantay. Hindi naman natin sinasabi na dapat patayin nyo yung pulis. Hindi ho ganon. Ang sinasabi, kailangan i-observe ang lahat ng procedure bago mo isagawa yung pagpatay, di ba? Kung talagang lumaban, yun. Di tsaka papatayin yun. Kitang-kita naman ninyo yan doon sa kaso nung lumabag lang sa protocol, di ba? Na dating military, retired military na sinita sa Quezon City po yan, nangyari. Mga kaibigan, di ba? Wala naman palang baril. Ayon mismo sa investigasyong isinagawa ng National Bureau of Investigation. Ano pa ba sinabi niya? For me, I don't care about human rights. Ito, I will assume full legal responsibility. Siya daw ang mananagot, yun ang ibig sabihin. Wala raw siyang pakialam, tungkol dyan sa human rights. At itong mga paglabag na ito sa karapatang pantao, siya raw ang bahalang managot. I will face those human rights, not you. At tinutukoy niya yung mga enforcers. As far as you can go in accordance of the law. If you, the suspect that you might be in danger, just kill them. Mga kaibigan, alam nyo, ang parang napakinggan ko kanina sa kanyang talumpati, itong sinasabi niya na wala akong pakialam dyan sa human rights at ako mananagot. I will assume full legal responsibility. Huwag kayong matakot. Yun ang ibig sabihin niya. Kayo mabala. Sagot ko kayo, akin yan. Di ba? Yun ang sabi. Sagot ko kayo, akin yan. Mga kaibigan. Kasi daw, siya lang din naman ang haharap. Hindi naman daw ito mga polis. Tungkol sa mga demanda.
sa reklamo, tinutukoy niya siguro yung sa sa International Criminal Court, mga kaibigan. O siya ang haharap. Doon kayo nagkakamali. Niloloko kayo niyan. Bakit? Hindi nyo alam, lahat ng mga nangyari ditong patayan, mga kaibigan, hindi naman gago yung mga yan, especially ngayon. Sa panahon natin ngayon, masyado nang maunlad ang information technology. Kahit nga hindi hango sa balita, yung mga mainstream media, ang ulat, kapag ka nakita ng mga ng mga nagsusuri yan, ang isang pangyayari, ang isang krimen, dinodokumento yan. Sa pamamagitan ng social media, di ba? Lumalabas. Hindi ba may mga instance ng barilan, halimbawa, yung nangyari dyan sa, sa Cavite. Yung ulat na lumabas sa mainstream media, yun kinuha yun sa mga post, sa mga in-upload na video. Ganyan, sa karaniwang pangyayari, yung mga ina-upload sa social media na mga video, mga kaibigan. Pagkatapos, ibabalita, tsaka napapabalita sa media. Pero ang mga footage, galing sa social media, in-upload ng mga mamamayan. Hindi naman lahat ng ina-upload dyan, totoo. Di ba? O kaya, merong basihan. Yung pagbabalita talagang nangyari. Halimbawa, yung pinatay yung police, yung Highway Patrol Group, di ba? Nung kanilang sinita na nakasakay sa SUV na ang balita, wala nang kasunod yun, ha? Wala nang follow-up na nangyari doon. Yung namaril, asawa ng isang Navy officer, mga kaibigan. Babae yung Navy officer. At ayon sa report, itong lalaking namaril, meron na mga previous na ganyang na-involve sa ganyang, sa kamuka, katulad na pangyayari. Mga kaibigan. So, hindi totoo ang sinasabi ni Presidente Digongyo na siya lang mananagot. Kakamali kayo doon kung kayo maniniwala. Kasi po, dinodocument yan. Katunayan, merong batas na inihain nga, di ba, panukalang batas sa Kamara ng Estados Unidos na ititigil na ng Amerikano, ng bansang Amerika, ang pagtulong, financial na pagtulong at iba pang pagtulong sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police kapag hindi napanagot yung mga may kinalaman sa paglabag sa karapatang pantao. O di ibig sabihin, dinodocument kayo. Mahina ba ang sentido komun nyo? Nakadokumento lahat siya. Simula nung ilunsad yung drug war na yan. Hanggang ngayon nga, hindi mailabas-labas ng Department of Justice. Kamakailan, in-announce nila. Hanggang ngayon, wala pa Mga kaibigan, yung kanilang report tungkol sa mga human rights violation na may kinalaman sa kampanya laban sa illegal na droga, mga kaibigan. Kasi po, tayo, kung tutusin ninyo, may mga natatawa minsan dun sa ating iminumungkahi dapat na gawin sa droga. Dahil yun lang naman talaga ang nakikita nating solusyon para maiwasan mo yung human rights violation. At saka wala nang magtuturuan kasi pag sinabi mong ito, nanlaban ito hindi pinaniniwalaan yan.
yung nanlaban, karaniwan na ngayon, hindi na pinapaniwalaan, mga kaibigan. So, ang maiipit dito yung pulis, kahit sabihin mo na totoo na nanlaban pa ang isang suspect, pero dahil sa sira na ang credibility nung kampanyang yan, yung madugong kampanyang yan, hindi na pinapaniwalaan. Hindi ba? Yung na ang isang tao, ang isang suspect, talagang nanlaban. Ibig sabihin wala nang kredibilidad. Yung kampanya per se, wala nang kredibilidad. Ngayon, itong kampanyang ito, wala ngang nahuli ni isang malalaking drug trafficker. Ang pinapatay dito, yung mga walang kakayahang magreklamo, walang kakayahang magtanggol sa kanilang sarili. Mga kaibigan, ngayon, tayo may mungkahi bagamat nakakatawa, na talagang susugpo sa droga. Pero, ayaw nilang gawin. Ngayon, tignan ninyo, kesyo sinunog daw, gumawa sila ng seremonya, na sinira. Ewan ko paano sinira. Kung sinunog ba yan? Yung mga droga na yan? Hindi natin alam Hindi naman binabanggit kung paano sinira yung droga Ang halaga raw nito more than 7 billion. Kayo ba maniniwala na sinisira lang nila yung droga? Wala rin akong naniniwala dyan. Lalo na, nabisto na yung mga ninja cop. Alaga rin pala ng mga nakapwesto. Na mga otoridad. Alaga rin pala sila. Kaya nga nakasuhan si Albayalde, pero ano nangyari? Absuelto rin mga kaibigan. So ngayon, ang karaniwang reklamo ng mga namamatayan, yung pamilya ng mga namamatayan sa drug war na yan, tumigil na huwaan niya yan Hindi mo rin alam kung nagsisinungaling yon, nagpapalusot lang yon, o totoo ang sinasabi noon. Kasi nga, tainted na manchado na yung kampanya, na baboy na. Yun ang katotohanan. Kaya ayaw nang paniwalaan ng tao. Hindi na maniniwala tao dyan. Ngayon, di ba ang pinakatamang solusyon dyan sa anumang problema, iisip ka dapat ng pinakamainam na solusyon para sa problema. Di ba? Yun ang pinakamainam. Lalo na, dito may mga namamatay na meron nga musmus pa, namamatay bata. Di ba ang pinakamaganda niyan pati yung mga pagsunog sa droga, doubtful na yan Kasi nga, meron ng ninja cops, nire-recycle yung mga droga. Ano ba talagang tamang solusyon? Maiiwasan mo yung krimen, yung committed by the authorities, ng mga men in uniform. Maiiwasan lahat yan. Pati yung mga nagpapanggap na nagbagong buhay na ho yan Doon magkakaalaman ng totoo Doon sa solusyon na matagal na natin sinasabi. Hindi naman kailangan, ang daming krimen dito sa Pilipinas, yan lang corruption Mas malaking krimen niya kung tutuusin nyo Hindi ba? Kaya nga may droga, may corruption Maniniwala ba kayo may droga, walang corruption? Katarantaduhan yun. Mga kaibigan, maraming sangkot dyan. Ngayon, ano ba talaga ang nakita natin at naisip lang nating pwedeng maging solusyon dyan sa droga? Simple lang Lalagyan mo lang ng lason lahat yung droga na yan na nasamsam ng otoridad Pag yan, binuhusan mo ng lason yan,
lagyan mo ng cyanide dyan. Oh. Sino magre-recycle niyan? Pag ni-recycle yan, malalaman mo, may nag-recycle. Huling-huli ka agad. Bakit? Kasi yung makakagamit niyan, mamamatay. Oh, pagka yan, inotopsy yan, malalaman eh. Ang cause of death niya, nalason yan eh. Ha? Sa paggamit ng droga. Hindi ba? Oh, ngayon, yung mga dati kinakatwiran, yan ho, nagbagong buhay na. Tumigil na ho sa pagdodroga yan. Oh, namatay. Nalason sa droga. Pwede ba sila magreklamo ngayon? Ha? Sino irereklamo ngayon nila? Oh, kaya namatayan, nagdroga eh. Yung droga, may lason yun eh. Oh, hindi ba? Ngayon, itong mga namatayan, siyempre, alamin nila, kanino ba bumibili ng droga ito? Iwalang yun eh, iwalang yang yun. Yun ang dahilan, ba't namatay ito eh? May lason pala yung binibentang droga niya, patay ngayon to. Oh, hahantingin nila yun. Magtatago yun, sila magpapatayan. Hindi na kailangang ang pulis, di ba? Ang pulis, iuukol na lang yung kanilang atensyon sa sa ibang krimen, yung yung patayan, yan. O di imbestigahan nyo yung patayan. O ibang krimen na yung patayan eh. Halimbawa, napatay napatay yung nagbenta ng droga. O pumatay siya, di parusahan nyo yung pumatay. Di ba? Ibang krimen na yun eh. O, ngayon, bakit hindi nila ginagawa? Kasi pinagkakapirahan nila yan eh. Yan droga. Oh, kayo mag-isip kung hindi totoo yung sinasabi ko na isa na lang ang solusyong natitira dyan eh. Sa droga, lagyan mo ng lason. Bakit hindi nila magawa yun? Kasi nga, pinag-iinteresan nilang pagkakitaan. Yung droga. Oh, halimbawa, napabalita yan, namamatay. Kahit wag mo ibenta yan, itawagin mo yung mga nagbebenta ng droga. Kahit yung mga adik lang, pamigay mo, gusto mo bang, ayaw pa ba tumigil sa droga? Sige, yan sa'yo na yan. Di mamamatay yan. Yung gagamit niyan, patay lahat. Mapapabalita ngayon, may laso na yung droga rito sa Pilipinas. Yung ngayong mga nagpapasok ng droga dito sa Pilipinas, siyempre, pagka marami nang namatay dyan sa droga, marami nang hindi bibili niyan. Titigil ng kusa yan, yung adik. Ba't pa ako bibili niyan eh? May laso na yan, kahit bigyan mo ako niyan, hindi na ako gagamit niyan. Delikado yan eh, kasi nilalaso na ng otoridad ang droga. Hindi ba yun ang solusyon? Ngayon, pagka wala nang bumibili, siyempre yung nagpapakalat dito ng droga, yung nagpapasok dito ng droga, hindi na rin yan magdadala rito. Ano yan? Dadalhin para lasunin yung droga. Tapos matatambak lang yung droga na puro may lason. May ipon lang dito. Kaya nga nila binibenta yan. Pinapasok dito para pagkapirahan eh. At hindi na pagkakapirahan yan, ultimo mga pulis, yung mga ninja cops, wala nang negosyo yan. Mawawala na negosyo nila pag yan ang nangyari. Pag yan ang ginawa solusyon. Yan ang tunay na solusyon. Bakit hindi ho ginagawa? Sa palagay ninyo, your guess is as good as mine. Sabi nga sa English. Hindi ba? Mga kaibigan, ito isipin mo, kahit ibigay mo na lang eh. Nahuli mo. Gusto mo, parusahan mo yung nahulihan mo ng maraming droga. Ito mga utos-utusan lang, pabayan mo na yan. Kasi kusang titigil na yan eh. Ano ba ang intensyon ninyo sa pagsugpo sa droga? Hindi naman talagang
para bigyan ng pagkakataon yung mga tao na magkaroon ng panibagong buhay. Kitang-kita naman ninyo eh. Ito lang sinasabi na yan eh. Basta adik ka, papatayin ka na eh. Yan ang katumbas niyan eh. Kasi ina-assume na niya, binibigyan na niya ng krimen yung mga tao na wala pa naman. Basta daw adik, may baril. Hindi man totoo yun eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Iyan, kahit na hindi mo nahulihin yan. Ang hulihin nyo yung mga malalaking magnanakaw. Hindi nila mahuli. Bakit? Pinagkakapirahan eh. Hindi ba? Yun lamang nagnakaw ng pera sa Bangladesh. Ang dami nagkapera dyan. Ultimo mga senador nagkapera dyan. Isipin mo, perang ninakaw. Edi sanay na talaga itong mga pag nanakaw talaga pakay nito mga mambabatas na ito. Di ba? Wala nakulong doon. Ang nakulong doon, ang naipit doon, yung babaeng manager, branch manager lang ng bangko. Hindi man siya nagnakaw. Yung nagnakaw, napakalakas ngayon sa administrasyon. Nagpapatakbo ng pogo dito sa Pilipinas. Yung mastermind na itinuro sa investigasyong isinagawa ng Senado. At mismo mga senador, tahasan. Dinakila nila yung magnanakaw. Dahil nagsoli daw ng magkano lang yung sinole? $81 million yun eh. Sinole, 20 million. Kanino napunta yung iba? Mga kaibigan. Paano? Ang mga abogado, senador din. Wala, puro magnanakaw eh. Mga kaibigan eh. Isipin mo, alam na alam nila yung pera ninakaw. Kaya maraming, kasi nung imbestigahan yan, malapit na eleksyon eh. Di ba? Yan sila Gordo, no? Ang gaganda ng sinabi, labang kay Kimbong. Yan si Kimbong, matatandaan ninyo eh. Noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, nasangkot siya sa droga, di ba? Inimbestigahan din ng Senado. Mga kaibigan, may nangyari ba? Wala eh. Kasi ang mga malalaking kriminal dito, protektado ng mga nasa batas, tagapagpatupad ng batas, at ng matataas na opisyal ng pamahalaan mismo. Are you desiring cheesecakes and tres leches cakes? Big or small appetite, we are here to satisfy your sweet cravings. Like our FB page, Sugar Baby by Anna and AJ, for you to see our products. DM us for your inquiries and orders. Sugar Baby by Anna and AJ, the best quality cheesecakes in town. Are you craving for pork barbecue or boneless chicken barbecue? Yung sauce pa lang ulam na. O kaya sisig o rolls. Yung malasa, yung masarap, nakakagutom. Ano pang hinihintay nyo? Order na sa Barbecue Boss. Davao street food flavor at its finest. Like our FB page, Barbecue Boss NCR for your orders and inquiries. Check nyo ang aming menu at siguradong maiibigan nyo. Barbecue Boss, home of Davao's best barbecue. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ayan mga kaibigan, ayon mismo sa United Nations, 'di ba, na rampant yung yung planting of evidence ng mga pulis. Ibig sabihin pati yung droga planted lang 'yon. At dito maraming nangyari na
isinabay dyan sa kampanyang yan, pati yung mga kasabwat ng mga pulis para hindi na ho makapagturo, di ba? Kung sino sa mga otoridad ang sangkot sa illegal na droga, mga kaibigan. Ayon mismo yan, lahat natuklasan niya sa isinagawang pagtutok ng United Nations. At lumabas yung mga report na yan. At itong sinasabi niya, bangalan itong mga pulis na tanga, totoo yung sinasabi ni Presidente Digong nyo sa kanila. Hindi totoo yun na siya mag-a-assume ng full responsibility. Walang ganun sa batas. Mga kaibigan, maging sa batas ng tao, sa batas ng Diyos. Pareho lang na kung sino nagkasala, mananagot ka. Di ba? Sa batas. Hindi totoo yun. Lalo na, hindi naman Pilipinas ang pagmumula ng mga dossier laban sa inyo, kompleto, detalyadong report. Kundi ang mga bansa rin, di ba? Na sumusubaybay sa mga nangyayari dito sa Pilipinas, specifically, pagdating sa paglabag sa karapatang pantao. Hindi totoo yan. Siya, pananagutan niya lahat. Hindi totoo yan. Di convicted ka kagad. Di ba? Inamin mo na Ako lahat ang may responsibilidad di ba? Wala yan. Puro salita lang ang sinasabi lahat niya si Presidente Digong nyo. Hindi totoo yan. Bukong-buko na yan Walang napatunayan yan Puro dak-dak yan. Ang hilig magkwento, paulit-ulit naman. Para sirang plaka. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ito ang University of St. Lasal, USLS, sa Bacolod City, iniimbestigahan yung kanilang estudyante. 21 taong gulang itong Hinduropot na ito. Dahil sa kanyang pag-post sa social media ng kabastusan, pambabastos labang kay Vice President Leni Robredo sa Facebook. Ang pangalan nito, si John Ray Apellido. Kahit na raw itong damuhong itong batang ito, nakakahiya magulang nito. Di ba sa Biblia yan Ang mabuting anak, karangalan ng magulang yan Pero yung masamang anak, kahihiyan yan ng magulang. Para ding, yung mga nag-a-addict. Di ba? Problema ng magulang yan, kahihiyan ng magulang. Ngayon, kahit daw po ang pangalan pala nitong gagong ito, John Ray Apellido. Kahit na siya ay nag-apologize. Sipin mo yon. Pagkatapos mong babuyin, mag-a-apologize ka lang. Ilang beses nang ginawa yung ganyan. Di ba? Ginagawa nila mocha uson yan Mga kaibigan, tsaka yung muchacho uson niya. Di ba? Kahit na siya'y humingi na ng paumanhin, itong mga opisyales ng University of St. Lasal, isang Catholic private university na pinatatakbo ng De La Salle Brothers, naglunsad ng malalimang investigasyon sa kasong ito ng tarantado, ng walang modo. Naglasal ka pa, masahol ka pa sa nag-aral sa public school, damuho ka di ba? Dapat sa ganyan, yung mga parang hindi nag-aral Sipin mo, walang kilabot. Bababuyin mo, Vice President. Kung ano sinasabi mo, dapat daw makipag-sex si Digong nyo. Akala mo,
papatulan, lahat na lang papatol dyan eh. Ha? Mga kaibigan eh. Makipag-sex daw si Digong nyo kay Vice President Leni Robredo kasi daw kulang daw sa himas si Vice President Robredo. Ano ba talaga? Totoo. Sinasabi nung amo nyo. Ini-implicate niya si Vice President Robredo sa immorality, di ba? Oh, itong mga malisyosong ito. Oh, isipin mo ha. Yun daw. Para daw, yung ibig sabihin tumalino raw, parang ganun yata pagkakasabi. Oh. Kinukonsidera ng De La Salle o ng University of Saint La Salle itong ginawa nitong gagong ito na alarming, nakakabahala, and upsetting marami ang nagagalit. Kasama na yung kanilang alumni. Oh, mga kaibigan. Ibig sabihin, yung buong paaralan. Di ba? Oh, although, kahit na si Apelyido ay nagsabing hindi raw siya ang gumawa nung comment. Akalain mo hindi raw siya gumawa nun. Which was allegedly put together by another person. Na yun daw pinagsama-sama lang ng isang tao, ng ibang tao. He is not entirely free or spared from the responsibility of having participated by making similar comments, which is not remote, as can be surmised from the kind of personal photos he puts on his FB account. Yan ang sabi ng University of Saint La Salle, mga kaibigan, sa Bacolod, ng Chancellor for Academic Affairs na inilabas nilang statement. We are doing our best to correct. Yan, ginagawa daw po ng universidad yung itama yung maling ugali, asal, na hindi kinukundina ang gumawa ng kamalian. The process of finding out is still ongoing. Yon. Kanilang investigasyon patuloy pa raw. At sila'y umaapila sa publiko. We appeal for your patience and understanding even as we continue to undertake measures to resolve this matter. Ayan po ang sabi ng Lasal. Itong gagong ito, nag-post ito sa FB account niya. At tinatawagan niya si Presidente Digong nyo na makipag-sex daw kay Robredo para siya maliwanagan dahil sa kulang siya noon, yung sex ibig sabihin. At yun ang naging dahilan para siya maging tanga o bobo. Ganon. Sipin mo yan, statement ng nag-aaral sa Lasal University. Pati eskwela, hindi lang magulang niya mapapasama Pati eskwela, mapapasama sa'yo Diba? Yung alma mater mo Oh, bakit? Naisipin, ganyan tinuturo. Kulang kayo sa turo. Diba? Hindi kayo natuturuan ng wasto sa eskwela. Kaya siguro, galit itong paaralan. Taga, kung ako, expelled ko to Dapat dyan, expulsion. Mga kaibigan, walang patawad dyan, yung ganyan. Paano madadala yan? Pag nakalusot yan, ulitin na naman niya yan Oh.
yung pinost nitong gagong ito sa social media, meron niyang litrato niya eh. Ning gagong yan, naka-dirty finger pa eh. Diba? Ito pala, estudyante, first year. Bachelor of Science in Information Technology. Naka-dirty finger pa at pinagmamalaki niya na siya raw ay diehard supporter ni Pangulong Digong nyo. Sipin mo, hindi ba dapat mahiya yung presidente? Di ba dapat dito ma-realize niya? Ito ba mga naniniwala sa akin? Baboy? Ito ba mga sumusuporta sa akin ngayon? Ang dami nito, puro kababuyan. Kaya yung isang kaibigan ko, nagpunta raw sa isang bahay ng isang Dutertaning na DDS. Kumpare niya eh. Pagdating niya ron, sakto narinig niya yung anak. Nagmumura yung anak. Tinanong niya raw yung kumpare niya, pare, hindi mo ba sinasaway ang anak mo? Nagmumura. Ba hindi, bayaan mo siya. Bakit hindi mo sinasaway? Gusto ko paglaki niyan maging presidente. Gusto ko yan ang pumalit kay Digong nyo eh. Sipin mo, tutularan ka. At ang pagtutularan sa iyo masama. Mga kaibigan, di ba dapat kung may pakiramdam itong presidenteng ito, hindi ba dapat napapahiya kayo? Bagay, wala na kayo noon, no? Wala na yata. Kaya lahat na nakapaligid sa inyo, puro bastos eh. Di ba yan sila Roque, sina Panelo, Kupal, mga kaibigan. Mga bastos yan eh, mukha pa lang, bastos na eh. Alam nyo, kayo kung ipagtatayo ng ribulto pare-pareho, pagdating ng araw, maubos ang simento eh. Mukha pa lang yun Sa mukha pa lang, sa kapal ng mukha nitong mga to, mga kaibigan. Truck na simento kailangan para mabuo yung mukha eh. Sa kapal. Ngayon, eto nga itong bata sumagot naman pala si Vice President Robredo. Hindi naman ako, sabi niya, ang nabawasan. Yung nadadamage ng mga ganitong comments ay yung pamilya na pinanggalingan ng mga taong katulad nito. At yung mga leader na iniidolo nila. O di tama tayo sa sinasabi natin. Magre-reflect yan alam nyo, sino ba lumalang sa tao? Di ba Diyos? Di ba? Yun ang sinasabi sa Biblia Mga kaibigan, ang walang hiyang anak, ang masamang anak, kahihiyan niya ng magulang. Sipin mo yan. Ang mabuting anak, ibig sabihin, karangalan yun, di ba? Ito, kararangal mo bang magkaroon ka ng ganitong anak? Pero nakita niyo naman ninyo, disente ang sagot na maririnig mo kay BP Robredo. Hindi naman ako nabawasan Yung nadadamage ng mga ganyang comments, yung pamilya na pinanggalingan ng mga taong katulad nito at yung mga leader na iniidolo nila. Alam nyo, kung may pakiramdam pa ito, kung may sensibilidad pa itong natitira ito si Presidente Duterte, dapat mapahiya ka. Kahit hindi na sagutin, hindi na kailangan magsalita yung mga taong binababoy ng mga tagahanga mo. Sipin mo, ang umahanga sa iyo, baboy ang pagkatao. Bali ba, lasal. Para makapag-aral ka dyan, kailang may kaya ka sa buhay. O hindi ko mo may kaya ka sa buhay, mga kaibigan, malinis na pagkatao mo. Hindi ba?
Oh. Kadalasan ngayon, pati yung mga may pera, yun ang walang hiya eh. Oh, hindi ho ba, mga kaibigan? Kaya, dapat ikahiya niya yan eh. Hindi siya nahihiya dyan ha. Siguro, tuwan-tuwa pa siya dyan eh. Ha? Ba, may katulong na ako mambababoy. Eh, total, siya naman, ganun din eh. Di ba? Kita mo, ginaya siya. Ano sabi niya? Saan umuwi si BP? Saan ka umuwi? Na bahay. Kagabi. 2 bahay pinuntahan mo. Isipin mo yan, oh. Saan ka nagtagal? Ha? Nag-iinwendo, mga kaibigan, ng pamimersonal. Personal yun eh. Di ba? Inaatake mo yung personal eh, nung tao eh. Sipin mo yan, oh. Leaders who bring out the worst in people are not what our country needs. Meron ako nabasang quotation eh. Kalimutan ko yung exact word na ang masamang leader anya nagpapasama sa lipunan. Yun ang totoo eh. Ganito yun eh, mga kaibigan eh. Sa itong apelyido na ito, apelyido ang pangalan nito ang surname, apelyido mismo. Sa kanyang Facebook noong Sabado ito ay nag-apologize sa kanyang pag-post. Pero ikinakaila niya na siya may kinalaman sa pag-post ng mga kababuyan labang kay pambababoy niya kay Vice President Leni Robredo. Pero sa social media account niya. Ngayon ito, matagal na natin itong sinasabi. Kamukha nung ginawa nung tauhan ng dating daan, yung si Rodel Jaime, natatandaan ninyo. Hindi ba siya ang nag-upload na involved daw sa droga yung pamilya ni Presidente Duterte? Tsaka si Bongo. Katunayan, may tattoo si Bongo. Ano ba yun? Bikoy. Di ba yung Bikoy? Yun, hindi nila sinama yun sa kinasuhan. Mga kaibigan. Nabaliwala na yung kaso, di ba? Kasi, simple lang yan eh. Walang ibang taong pwedeng maging responsable sa iyong Facebook account kung hindi mo inauthorize. Palusot niya lang yun kasi yun din ang palusot ng mga dating gumagawa ng ganyan. Hindi ba? Na hindi ako anya eh. Ang katarantaduhan naman ng ADD member ni Bad Elico Yukot Soriano, siya lang daw nag-upload, binayaran daw siya. Gago ka pala eh. Ang kapareho lang yan, parang baril yan, di ba? Nasa pangalan mo yung baril, ginamit sa krimen, di responsable kang, gago ka. Pati ikaw, mabibilanggo ka. Hindi ho ba? Pero wala na po tayong oras sa mga nakikinig sa atin sa impilang DWBL. Hanggang alas 11 lang po tayo. Nagsisimula tayo ng alas 10 ng gabi. Natatapos tayo ng alas 11 ng gabi dito po sa impilang DWBL. 12:42 sa inyong mga talapitan. Lunes hanggang Biyernes po ang ating palatuntunan. Pero wag po kayong aalis. Magpapaalam lang tayo sandali at maghahatid tayo ng ilang mga mensahe. At magbabalik tayo para sa ating pong patuloy na live stream sa FB. Hanggang alas 12 po tayo ng hating gabi. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire.
Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.